ano ba tawag dito? Hindi ko maintindihan paano sabihin eh. Matagal na siya, nung bago pa siya umupo, medyo nagkakaroon na ng tensyon dahil feeling ko hinaharang ako, maraming sinasabi, gano'n. At matagal na rin kami hindi nag-uusap. At nung pinipilit ko, nakailang beses rin kami na nakipag-usap para nung wala naman nangyayari. Kaya napipilitan ako, unang-una kung maalala nga ninyo, yung People's Initiative. Inis na inis ako dun eh, pati yung Maharlika Fund. Yung Maharlika Fund, hindi ako pumoto, aminin ko na, makikita naman sa record. Natatakot ako dun eh. Sabi ko, mamaya, malusta yung pera ng Pilipino, wala na nga makain eh. Ang haba-haba na nga ng sagot ko tungkol sa pagkain kasi hindi natin ma-solve yan. Unang-una yun. Baka tapos nagkaroon pa tayo ng problema sa RCEP. Yun na naman, yung pagkain na naman yun. Masyadong dikit sa bituka yun, hindi pwede i-compromise. Anyway, tuloy-tuloy na siya hanggang umabot sa last year. Yun, malala na yun. Kasi inaaway na yung Senado at yung sinuhula ng mga peking signature para palitan ng saligang batas, kung maalala ninyo, yung PI. Sa pangalan pa lang, masisindak ka na. Abay, nag-hearing ako. Sa kasamang palad, nag-landing sa committee ko yun eh. Kasi People's Initiative, ako rin yung chairman nun, pagkarai-rai kong committee, kung bakit naman ako na naman doon. So last year, ayun, tutol din ako doon. Sa awa ng Diyos, natigil naman. Tapos, ayan, lumabas na yung issue ng budget. Napilitan ako tumalo tungkol sa budget ng 2025 na hanggang ngayon, hindi ko pa rin ubos maisip kung paano linulusta yung pera, samantalang ang dami natin kailangan sa agrikultura, ang dami natin kailangan sa pagbabaha, ang dami natin kailangan sa kalusugan. Tapos, eto na siguro yung huli, hindi ko na talaga na, ay hindi, may impeachment pa pala. Yes. Yun, may impeachment pa pala. Nasabi ko, lalabanan ko yan. Tapos sinabi sa akin, ay, huwag kang maingay dyan kasi tatayo kayong mga judges dyan. Tapos, eto na nga, itong pagkuha kay Presidente Duterte at linipad sa ibang bansa kung saan kinulong. Ayun, hindi ko na matiis, tinitiis ko ng mahaba, nagsasalita talaga ako. Yun, ang haba ng sagot ko, ano ba yung tanong? Nag-uusap pa kami? Hindi. Ang totoo, hindi. Mahirap pa, nahihirapan ako makipag-usap at nung ilang okasyon noon, nakaraang taon na nag-uusap kami, parang nahaharang naman din ako eh. Kaya napipilitan ako magsalita sa publiko, baka sakali mabigyan ng pansin, mabuti naman yung PI na hinto at hindi naman binalasubas at ginulo yung ating saligang batas. Yung impeachment natuloy pa rin, sayang yung budget, hindi rin nahabol. Ito, ibang usapan na to eh, soberanya at kalayaan na to eh. Kaya kailangan tumayo na. Pero Senator, may pagsisisi po ba na dahil sa pagiging Pangulo ngayon ni PBBM ay naapektuhan po yung relasyon nyo bilang magkapatid? Very intriguing question, ha? Pagsisisi? Hindi ko maintindihan pagsisisi sa alin. Na syempre po, pinag-usapan ng pamilya yung kanyang pagtakbo. At Oo nga, full support naman kami lahat, tama. Opo, Isipin mo, kasi dekada-dekada kami naghintay dito eh. Pinaglaban namin yung tatay ko ng 36 years, mahaba-habang panahon yun. Nakakalungkot, oo. May pagsisisi po. Na wala na. Hindi ako nagsisisi sa ganyan eh. Nagpapamunanin ako pero yung sisi, wala kang masisisihin kundi sarili mo eh. Ma'am, nagtatampo ba kayo? Sino dapat magtampo sa inyo? Yung kayo po o yung kapatid niyo? Sabi, marami nagsasabi, dapat kayo daw president. Sabi niyo. Tampo? Tampo. Tampo. Dapat magtampo kayo po ba o siya? Sa sitwasyon ngayon? Hindi ko maintindihan. Alam mo, sa pamilya namin, kasi mga Marcos kami, no, laking sundalo kami eh. Yung tampuhan, sinasantabi, yung sama ng loob, yung pagsisisi, just soldier on. Gawin mo lang ang tama, yung mali ay mali, yung tama ay tama. At huwag kang manghihina, huwag kang susuko. Laban lang. Ay, ma'am, sinabi yan ni Susan Roses sa akin. Advice daw ng tatay niya sa kanya na never
decide daw when you are too happy or too sad or Iba naman emotional. yun. Iba naman yan. Iba yun, ano? Yung parang malakas ang loob. Ay, si Jun din may gustong tanongin. Sikat na entertainment editor. Yeah. Hi, Senator. Hello. Abante. Hindi, bago ako magtanong, Yes. congratulate ko rin siya. Mukhang tama naman yung pag-attend niya sa hearing. No? Ay. Kasi ang daming mga positive comments. Ang daming positive. Nagulat ako, ang dami. Oo, di ba? May mga ang talino talaga ni Senator. Oo. Mga taga-office ko, hindi daw natulog hanggang magtamag. Nanood sila. Kasi ang appendicial. Meron nag-text sa akin sinisingil, asan daw yung adobo niya. Sabi ko, ano naman ang kasalanan ko sa adobo mo? Nasunog daw sa kakapanood ng hearing. May part 2 dapat daw kayo. Marami nagsasabi, kailangan kayo may part 2. Kasi they want to know what's really behind the issue. Na maganda ng mga tanong ninyo, maganda. Ang problema kasi, tulad ng sinabi ko sa kanina, talagang naghahanap pa ako ng mga testigo at saka resource person at magagaling na international lawyers. Kapag nakapagkumpuni, medyo masustansya na rin yun. Pero ang bongga nga kasi kahit hindi kayo nakapunta sa isang kahit hindi kayo nakapunta sa isang campaign, at least eto worldwide. Kahit na wala daw kayo sa campaign rally, mas sikat daw itong Senate hearing ninyo. Pinag-uusapan talaga. Worldwide daw. Wala. Ang taray mo Ang talaga. OFW, ang dami daw. Alam mo yung mga OFW, Ang dami walang to. mabala dito sa hearing na to. Ang Kasi lakas. isipin ninyo, wala sila dito sa ating bansa. Alam na, alam nila. Andun sila sa ibang bansa. Wala silang proteksyon. Yes. Kung hindi natin daw ipagtanggol ang mga Pilipino na nasa Pilipinas, paano na lang sila? Bukas na bukas Yes. doon. Wala Oo. silang kalaban-laban. Kung kukunin sila at kukulungin, sino magtatanggol sa kanila? Kaya ang daming nagtatanong sa akin, paano na lang daw yung OFW? Kung maaalala ninyo, pinaglalaban natin si Flor Contemplacion. Sa Singapore. Alala ko nga si PRRD noon, nung mayor ng Davao, sinunog pa nga yung bandera ng Singapore at tinaktapakan. Tapos si Sara Balabagan, alala Yes. niyo, Oo. Mary Jane Veloso, convicted na. Sa Indonesia. Pinaglaban pa rin natin na ibalik sa Pilipinas. Importante yun eh. Gusto natin talagang andito sa atin ang kapwa natin. Yan. Pero Senator, eto talaga yung tanong ko. Kasi syempre, eto, napag-uusapan yung family drama. Yan. Yes. Syempre, may mga nakikilam. Kaya, imbis na mamagitan sa inyo ni President Bongbong, no? Kaya nakikilam sila, kaya parang nagkakalayo kayo, nagkakaroon lalo ng issue. Pero syempre po, maraming nakatuto. Ano po ang take ng mother niyo po? Ano reaction ni First Lady? Hindi niyo po ba kayo pinakausap? O may mga komento po ba siya? Tinatawagan niyo po ba kayo pareho para... Oo naman. Natural naman sa nanay. Oo. So ano po pinapayo niya sa inyo? Siyempre, na mag-usap at gano'n, magkaisa. Wala ba siyang balak na ipatawag kayo pareho para at least maayos po? Kasi parang yung iba kasi, kumbaga they're adding ng gas sa issue sa inyo, lalong lumalala, nagiging issue na nga. Ano ba, sagot dyan naman, tanong. Yung nanay ba ninyo will attempt to Ay, yung nanay ko, parati naman pinapayuhan kaming lahat. At ang mahirap sa pamilya ko, mulat sa pool, lahat ng pribado nagiging publiko. Yan ang problema. Wala talagang linya sa politika, sa personal. Yan ang masakap sa amin, kaya medyo mabigat-bigat ang mga usaping to. Okay. Ano na lang po yung sinasabi niyo pag sinasabi niyo mag-usap kayo ni President Bongbong? Ano po yung sagot niyo sa mga... Nasagot niya sa mga nag-try mag-mediate daw. Okay naman. Parati ko naman sinasabi sa kanya na wala namang masama doon, wala namang mahirap sa pag-uusap. Ang problema lang, talagang iba-iba yung informasyon na dumarating sa palasyo. What if si Madam Imelda po magdesisyon na isit down kayong dalawa ni President Bongbong para makapag-usap mo kayong heart-to-heart? Willing po kayo? Parati namang willing sa lahat ng bagay. Thank you. Thank you. Thank you, John.